Hi guys! Welcome back to my channel! Alright, alam naman po natin na kapag sinabing Pag-ibig MP2, ang ganda-ganda po ng dividends, ang ganda-ganda ng kita. Kaya ang topic po natin ngayon, paano po natin i-maximize ang returns po natin sa Pag-ibig MP2 para hindi po tayo malugi, no? Kailangan maitodo natin ang earnings po natin, no? Umpisa na po natin para mabilis. Una po sa lahat, gusto ko po sabihin sa inyo, no, bago tayo mag-umpisa kung paano mina-maximize ang earnings natin, gusto ko po muna sabihin na maganda po ang Pag-ibig MP2. Isa po ito talaga sa pinakamagandang investment opportunity na makikita po natin sa Pilipinas. Bakit? Kasi po, una sa lahat, no, unahin na natin to kasi lahat naman tayo dito, mukhang pera. Ay, di ba? Puro mukhang pera po tayo. Syempre, pera po. Maganda ang dividend rate po talaga ng Pag-ibig MP2. Ang ganda po ng kita na ibinibigay po nila, no? Ayun, very competitive po, no? Kung hindi po ako nagkakamali, mas mataas po ito kaysa ipasok po niyo sa time deposit, no? Ang inyong pera. Actually, kahit po yata sa mga sa mga online banks, no, mas mataas pa rin si Pag-ibig MP2. Kung hindi ako nagkakamali, hanggang 5% lang po no, ang mga online banks, no? Pero ito, kaya po nilang abutin yung magagandang dividends. Katulad po nito, no, lately po, no, at least for the past few years, ay minsan, no, pumapalo ng between 6 and 8%. Ganun po kaganda, no, ang Pag-ibig MP2. Ngayon, no, lalo na po sa mga current years po, no, mataas po ang dividend rates. Very good. Salamat po, Pag-ibig. At government back, napaka-importante po nito, government back, no, sagot ng gobyerno, no. Okay, pag may problema isumbong po natin kay Tulfo. Okay, ayan, so backed by the Philippine government, no, na talagang nakakapagbigay po sa atin ng sense of security and confidence na hindi po mawawala ang ating principal, no. Wala naman pong wala po talagang risk-free po na investment, pero this is another layer, no, na nabibigyan po tayo ng sense of security na hindi po tayo natatakot, no. Kaya po ang next na po, the benefit talaga po nito is very low risk po ang Pag-ibig MP2. Okay, no? Kasi po lalo na po kasi, di ba, ito pong kita ng Pag-ibig MP2, galing po talaga ito sa pagpapautang ng mga gustong bumili ng bahay po nila. Yung mga kababayan po natin nangangarap magkaroon ng bahay, sa Pag-ibig MP2 po sila umuutang. So ibig sabihin po, no, yung mga utang po na yon ay backed by properties. Kasi syempre, hanggat di pa po nila na fully pay po, no, yung kanilang loan sa Pag-ibig, syempre hawak-hawak po, no, ng Pag-ibig ang mga papeles. So talagang may po talaga, may protection po. Kaya po napakaganda po, napakababa po ng risk po ng Pag-ibig MP2, backed by real estate po. At sa ating pong bansa, no, kung hindi po kayo familiar, no, for the past ilang decades naman po, hindi naman po talaga nagbabubble, no, ang real estate sa ating bansa, no. Very conservative naman ang growth po, no, ng prices ng real estate sa ating bansa. Ayan, at manage pa ng gobyerno ang Pag-ibig MP2. Maganda po ang pagkakamanage ng Pag-ibig MP2. Gustong-gusto po natin ito, no? Alright. Ano pa? Affordable ang initial investment, no? Ayan, kahit konti lang ang pera mo, kasi magkano pa, 500 lang kung hindi po ako nagkakamali, 500 lang. Makakapag-umpisa ka ng MP2, pwede ka na mag-invest na maganda ang returns, no? Ayan, at flexible, no? Flexible yung future kung paano ka mag-i-invest sa future, kasi po pwede ka mag-remit kung kailan mo gusto, no? 500 lang naman ang minimum remittance. So kung nakaipon ka ng 500, mag-remit ka ulit. Kaipon ka ng 500, remit ka ulit. O yung iba po sa inyo, pwede nyo pong i-arrange sa HR po ninyo, no, sa inyong company na automatic na pong nila to, i-remit na po nila sa Pag-ibig MP2. Ibawas na nila sa sahod mo para hindi mo na mapang-inom sa weekend. Kasi iba sa atin pag may pera, nakakaisip tayo ako, mag-aaya ako, magwawalwal ako itong weekend. Ito, hindi ka na, wala ka ng option kasi pwede mo na ipabawas sa HR mo. Hindi ka nakakapagwalwal. Okay, papabawas mo na sa HR mo i-remit. So, pagdating ng sweldo mo, yun na, sakto-sakto na lang sa panggastos mo. Alright, so maganda. Okay, ano ba yung pinaka-importante po sa lahat? Tax-free po talaga. Tax-free po ang dividends na na-earn natin sa Pag-ibig MP2. Napakaganda po. Sa iba pong mga investment po, no, bihirang-bihira ang tax-free, no? Usually po, hindi po talaga tax-free. Okay? Alright, so saan ka pa, ano ba bang hinahanap mo na investing, no? Safe.
safe na, ang ganda pa ng dividend, flexible, tapos tax-free. Nasa yun na ang lahat. Kumbaga sa sa jojowain mo, nasa kanya na lahat. Maganda siya, no? O gwapo, matalino, okay, may trabaho, everything, maganda ang family, ganyan-ganyan. So, lahat nasa kanya na talaga eh. So, sasagutin mo na lang. Ikaw, papasok ka na lang, mag-i-invest ka na lang. Ganon. Alright? Ayan. So, pasok na po tayo sa main topic natin. Paano natin i-maximize ang returns po natin pag nag-i-invest tayo sa Pag-ibig MP2. Ayan. No? So, ang scenario po natin, no, given po, no, kasi may nagtatanong po nito, no, given po, no, scenario na meron kang 100,000 pesos ngayon, may naipon ka ngayon 100,000 pesos, meron kang disposable, no? Sana all may 100,000 pesos. Meron kang 100,000 pesos ngayon. Ang tanong, ano ba mas maganda? Ibagsak mo na ba yung 100,000 mo? Now na. Ibagsak mo na now na, no? Ngayon. Okay, ngayon na, wag na bukas ngayon. No, punta ka na sa, i-remit mo na yung 100,000 or mas maganda ba na utay-utayin mo, no? Hati-hatiin mo ng tig to 20,000 every year. Yan po ang tanong. Alin ang mas maganda? Okay, sa hindi po familiar kung paano po ito kino-compute, ipapakita ko po sa inyo. Alright, so pasok po tayo sa one go, isang bagsakan. Ganito po kasi yan, guys, no? Kasi po iisipin po ninyo, no? Pag sinabi pong investment, pag sinabi pong investing, iisipin po ninyo, yung pera po ninyo nagtatrabaho. Kahit ikaw hindi ka nagtatrabaho, ang ibig pong sabihin pag nag-i-invest ka, yung pera mo nagtatrabaho. So in this case, imagine po ninyo, pinasok ninyo po no, year 1, no? Isang buong taon, pagpasok mo ng 100k mo, isang buong taon na nagtrabaho, yung 100,000 mo para sa'yo. Nagtrabaho siya ng isang buong taon on year 1 kasi pinasok mo kasi kagad. And then dumaan ng pangalawang taon, nagtrabaho na naman ng buong buo yung 100,000 mo. Ganon. At pumasok yung pangatlong taon, yung 100,000 mo, yung alila mo na pera mo, nagtrabaho na naman ng another one year. At pumasok ang year 4, nagtrabaho na naman ng 100,000 mo. Pumasok ang year 5, nagtrabaho 100,000 mo. Ibig mong sabihin, yung 100,000 mo buong buo, nagtrabaho siya ng 5 taon. Yung alila mo, yung naipon mo, no? Kasi yung alila, hindi naman ibig sabihin living things, no? Yung pera, alila po natin yan. Wag po tayo magpapaalila sa pera. Yung pera ang alilain natin, no? Alright, hindi tayo susunod sa kanila. Sila magsuserve sa atin, no? So, okay, sana all. Okay, so yung 100,000 mo, nagtrabaho ng 5 whole years. Maliwanag po ba? Okay. So ngayon po, same lang po ito, no? Biniyak-biyak ko lang po, no? Yung 100,000. May imagine mo, 5 20,000. Di ba? 20,000 times 5, 100k. So, divide ko lang po, parang ganyan. So, para ma-visualize nyo lang po, no, na buong 100,000 mo, nagtrabaho siya ng 5 taon, no? Or parang meron kang 5 20k, nagtrabaho ng 5 taon, no? So, may 5 lanes po yan, no? 5 20k mo, nagtrabaho ng 5 taon. Punong-puno ang iyong table. Puno, oh, kita mo, punong-puno po siya, no? Alright. So, na-visualize nyo na po ba? Okay, pasok na po tayo doon sa utay-utay. Pa 20-20k ka kasi nagdududa ka. Baka mas maganda pag dinahandahan ko, no? Ay, ganito po ang mangyayari po sa inyo. Yung unang taon, nagpasok ka ng 20k. So yung unang pinasok mo na 20,000, nagtrabaho siya ng 5 taon. 5 taon siya nagtrabaho. Kaya lang, on year 2, tsaka ka nagpasok ng another 20k. So, ibig sabihin, yung pangalawang pinasok mo na pera, 4 na taon na lang siya nagtrabaho para sa'yo. Okay? And then, yung pangatlong hulog mo, pangatlong taon, 3 taon na lang siya nagtrabaho. Yung pangatlong 20k mo. Yung pang-4 na 20k mo, yung pang-4 na 20k mo, ano nangyari po, no? 2 taon na nagtrabaho, no? Okay. And then yung last na 20k mo, 1 taon na nagtrabaho. May napapansin po ba kayo? May bungi. Kanina punong-puno yung table natin. Ngayon, bungi na po siya. Ayan. So, ibig sabihin po guys, yung 100,000 mo, hindi siya nagtrabaho ng 5 whole years, may butas-butas po, no? So mapapansin po natin, hindi na po optimal po talaga ito. Okay? Ayan po. Ayan, nakikita niyo yung mga pula-pula po na yan. Yan po yung nawawala po sa inyo. Hindi po nagtrabaho yung mga 20-20k ninyo ng ganyang karami. So mga lost opportunities po yan, yung mga pula na yan. Kumita ka lang doon sa mga kulay blue. Maliwanag po ba? So hindi po talaga magandang
Ano po yan? Dito pa lang po, mata-mata pa lang po, hindi pa po tayo nagko-compute, di pa tayo nagka-calculator, di pa tayo nag-excel. Alam mo na lalugi ka sa utay-utay. Alam mo na mas maganda yung isang bagsak, no? Magkano ang difference? Assume na lang po natin 6% na kinikita ng Pag-ibig MP2, no? Ganito po kalayo po yan. Yung one time big time mo na binagsak mo yung 100,000, ang pera mo after 5 years magiging 133,000 po. At yung inutay-utay mo po 119,000 po. Ayan, malayo po ang difference, no? Wala naman pong doble pero halos umabot ka na ng doble po nito. Yung nawala po sa yung dividends. Okay po, so superior po talaga ang one time big time, no? Malaki po kasi ang mawawala po sa inyo, no? So kung may pera po kayo, sa totoo lang po, no? At gusto nyo po si Pag-ibig MP2, no? Tirahin mo na. Tirahin mo na. Naon na. Ibuhos mo na. Isang bagsak. Give mo na. Go na. Go. Tira. Go. Hey, ayun po. Ayun lang na naman po ang ating lesson po sa Pag-ibig MP2. Ganun po ang pag-maximize po, no, ng ating earnings, no? As early as possible na may pera ka. Basta gusto mo si Pag-ibig MP2, as early as may pera ka na, i-remit mo na para kumita na siya. Magtrabaho na agad yung pera mo at hindi po siya natutulog lang, no, sa ano mo, sa account mo, sa bangko mo, na mababa naman ang interest, no? Okay, disclaimer lang po, lahat po to opinion ko lang po, no? Mag-research po muna kayo bago gumawa ng any investing decision. Salamat po. Please like, subscribe, share, hit the notification bell, mag-comment lang po kayo. Salamat po sa support niyo. Happy investing guys. God bless. Bye-bye.